Ang sinasabi po na 2012 na istorya ni Maricel Soriano, tumakbo daw po si Maricel Soriano ng hubot-hubat. Let's go! Good morning mga kachika, isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay matapos ilabas ng veteran vlogger na walang iba kundi si Maharlika na may isang sikat na celebrity ang kasama ni Pangulong Bongbong Marcos na nagdudulot ng droga sa Rockwell, Makati. Positibong pinangalanan ng ating reliable source na ito ay walang iba kundi si Diamond Star na si Maricel Soriano. Nakakaladkad ngayon ang pangalan ng nasabing veteran actress sa iskandalong kinasasangkutan ni Pangulong Bongbong Marcos at di umano'y PDEA list na kasama ang veteran actress. Nang noon ay ire-raid sana ng Philippine Drug Enforcement Group. Ayon pa sa nasabing source ay sa panahon na nagdudurog di umano ng pulburon ang nasabing veteran actress, ikinagugulat ng mga residente ng Rockwell, Makati nang di umano'y minsan naglalakad ng hubot-hubad si Maricel Soriano dahil sa pagkahay nito. At ito pa ang isa sa nakakagulat, damay din ang nasabing pagdudurog ng pulburon ang nakababatang kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos na walang iba kundi si Martin Araneta na siya ring bayaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa mundo ng showbiz. Subscribe na! At yun na nga mga kachika, aaminin or iboboykot ito ang naging banta ng marami sa ating mga kababayan sa veteran actress at nag-iisang Diamond Star na walang iba kundi si Maricel Soriano, kung saan ngayon ay nakakaladkad ang kanyang pangalan sa di umano'y controversial list ng PDEA na inilabas ni Maharlika, kung saan ay pinangalanan ng maraming source na nakasama di umano ni Pangulong Bongbong Marcos sa Rizal Tower sa Rockwell, Makati na nagdudurog di umano ng pulburon ay ang nasabing veteran actress. Ayon pa sa kanila ay matagal na nalululong sa pinagbabawal na gamot si Maricel Soriano, kaya hinamon siya ng nasabing veteran journalist na walang iba kundi si Jay Sonsa na aminin sa publiko ang kanyang pinagdadaanan, lalo't pat tila sangkot dito ang pinakamataas na tao sa bansang Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Mas nagulat pa ang marami sa ating mga kababayan online na i-reveal ng ating source na di umano'y ang kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos na walang iba kundi si Martin Araneta na siya di umanong boyfriend ni Maricel Soriano ay damay din di umano sa pagdudurog ng pulburon. Narito ang pagpapatutuo ng isang reliable source kung saan ay talagang tinukoy si Maricel Soriano at di umano'y kasama ni Pangulong Bongbong Marcos sa Rizal Tower sa Rockwell, Makati City. Ayon pa sa nasabing official post and quoted, "Inantay ko lang na may mga taong maunang magsabi bago ko i-expose ang nalaman ko. Now that everybody got their clues, who is the female star kajaming nila Bongbong sa Rockwell? Let's name her now. None other than Maricel Soriano, the Diamond Star." Actually, this is not new to the elite people. Kasi sa mga residente ng Rizal Tower, normal na ang nagda-drugs. Kahit pa mga executive ng kumpanya gumagamit. I just remember yung kwento ng tita kong nagpaaral sa amin na nagwo-work dyan sa Rizal Tower. Actually, Maricel has unit there. Siguro 3 kondo lang ang pagitan ng tita ko. Tapos, unit na ni Maricel. Wala raw talagang tumatagal na katulong dyan dahil sa hindi kaya ng ugali noong tinitake pa siya ng drugs. Parang halos buwan-buwan may umaalis na katulong at hinahanapan lang ng lagi ng agency para may kapalit yung mga nag-awol na maid sa kanya. Of course, because of the effect of droga, kaya lutang lagi si Maricel. Alam nyo naman tamang trip siguro kapag nakakasinghot. May time na nga raw na kapag yan talaga sobrang high, kahit sa labas ng unit niya tumatawa mag-isa. Parang hindi artista. Tapos dry na dry ang itsura. Hindi pa nakakalimutan ng tita ko ang nakita niya dahil sa tumakbo na kahubot-hubad si Maricel Soriano dahil sa pagkahay. Ang ginawa ng mga security, binalutan siya at ibinalik sa unit niya. Of course, maraming nakakita, pero lahat siguro mga residente lang ng Rizal Tower kasi ang condo unit niyan may mall.
pero hiwalay ang pass elevator ng mga residente. Tulong daw talaga si Maricel noon pa, kaya nga naubos pera niyan. Saka yung sinasabi ni Maharlika, totoo yun. Dahil yung ex-boyfriend ni Maricel, kapatid ni Lisa, na si Martin Araneta. Grabe, ubos raw talaga ang pera ng Inang Maria dyan sa mga yan. Dahil sa bisyo, hindi lang katawan niya ang natuyot, pati bulsa, tuyot na. End quote. Ito po ay pinangahasan po namin na talakayin kasi ito po ay kalat na rin naman. Pinangalanan na rin po ang actress na pag-uusapan namin sa maraming vlogs at kumalat na po talaga ang kwentong ito sa maraming lugar. Kaya ito po ay amin na rin tatalakayin sa isang aspeto na may kasamang pagrespeto. Di ba? Ang sinasabi po na 2012 na istorya ni Maricel Soriano ay yung nakatira pa siya sa isang kondo sa Rockwell. Na di umano, tumakbo daw po si Maricel Soriano ng hubot-hubad. Nakita raw po ng mga nakatira din sa Rockwell at ang ginawa daw po ng gwardya ay binalutan na lamang siya, tinakpan na lang at ibinalik sa kanyang kwarto. Ang pinag-uusapan po kasing issue dito ay ang pagkakasangkot ng pangalan ni Maricel Soriano sa droga. 2012 po ito na di umano ay dapat ma-report sa PIDEA pero humarang. Hindi na po namin babanggitin pa ni na Wendell at Romel kung sino yung mga idinadamay pang ibang tao dito sa isyong ito dahil pagkatataas po na posisyon sa lipunan. ng ginagalawan nilang posisyon sa lipunan, sa ating pamahalaan. Pero ano ba ang masasabi mo dito sa issue na to? Alam mo, nung una ko napanood dito sa mga Vlogs, na silabasa sa mga vlogs na ito, parang sabi ko, bakit inuungkat pa ito? Ang tagal-tagal ng 2012. issue. Sabi ko, bakit dapat patahimikin na nila yung si Maricel Soriano, di ba, kung sinasangkot nila. Kasi mahirap lang kasi sa vlog, kasi nahahalukay nila yung mga lumang issue. Dahil sa social media. Correct. At saka, kumbaga, si Maricel dito ay damay. Correct. Damay, di ba? Ayaw na nga sana siyang pangalanan nung main source. Kaya lamang, kinalkal nga di ba? Kalat na. Ang mahalaga po, eto lang naman. Lahat naman po tayo nagkakamali ng desisyon sa buhay natin. Minsan isang panahon, nakagawa din po tayo ng isang desisyon na labag sa ating kalooban, pero dahil mga tao lamang tayo na mabuhay sa kaway ng ganyang pagkakataon, di ba? Tayo ay napupunta sa ganung sitwasyon. Pero ang pinakamahalaga po, yung ngayon. Siguro naman po ay pwede nating bigyan talaga ng mula sa pusong pagkakataon na unawain si Maricel Soriano, lalo na ngayon na talaga namang nakikita natin ang pagpupursige niyang makabalik sa pag-arte at harapin at mahalin ang kanyang trabaho. Di ba? Yun na nga po, nanay, ang inaano ko, ang ganda-ganda ng karir. May 2 proyekto pang nakabangko. At may teleserye ang gagawin. Correct. Kaya nakakalungkot lang kasi ang pinag-uusapan kasi ito, matagal na panahon na. Kung babalikan natin, lahat ng artista, maraming nakaraan niya mga yan. Maraming Hindi lang si makakalkal na Maricel mga Soriano, kwento, oo. mga issue at iskandalo. Hindi lang po si Maricel Soriano. Nagkataon lamang po na si Maricel Soriano ay Maricel Soriano. Yun. Malaking artista, tinaguiri ang Diamond Star, at anything about Maricel is saleable. Diba? Bibilhin at bibilhin ng publiko. Alam mo, Diba? mayroon nga doon na nag-comment doon sa mga nagpalabas nito, na sabi nga, respect Maricel Soriano. Nakalagay doon na, she is only the user, sabi niya. Hindi naman siya ibig sabihin na nag-seller ng droga o nagtutulak. Hindi siya, user lang siya. At nakalagay pa doon na yun siguro gawa lang yun ng ano ba yung sinasabi niya ng panahon. Nung unang panahon kasi At saka, panahon nila away politika. Diba? May mga away politika na meron pong mga taong hindi dapat na madamay na nasasangkot sa issue. Correct. Yun lang naman yun. Tsaka kung iisipin natin, bakit ngayon lang? 2024 na. 12 years after. Diba? Bakit ngayon Diba? lang mabas yung mga bagay-bagay na ganyan? Nakakalungkot, pero hindi na natin mapipigil dahil naglabasan na. Ang mahalaga na lamang po, panoorin natin si Maricel Soriano ngayon na minamahal ang kanyang trabaho at diretsyong-diretso siya na nangako sa kanyang sarili na ang nakaraan ay nakaraan na. Yun. Diba? Bigyan natin ang chance. Pagkakataon, diba? Ang dami natin binigyan ng pagkakataon. Ang Diamond Star pa ba ang ating pagdadamutan? At saka nakakalungkot lang kasi nakakahalubilo natin ito. Kaya masakit para sa atin din na parang... Diba nagkwentuhan kita, sabi ko, Romel, pag nalaman mo yung issue hanggang sa napanood mo na nga, malulungkot ka rin. Nakakalungkot talaga. Ang dami nagpadala sa akin ng mensahe na lungkot dahil bakit kailangan pang kaladkarin ang pangalan ni Maricel Soriano sa isang pagkakataon na heto nakikita natin siya na talagang nagsisikap na. Di ba naman? Oo, yung bumabalik ang sigla niya sa paggawa ng mga proyekto. Ito ba'y kakantahan ba natin si Maricel Soriano? Meron ka bang naiisip na pyesa na po pwede nating ihandog sa kanya? Kung ako kay Maricel, magtingang kawali ka dyan. Huwag kang sasagot. Tama. Actually, ganun naman lagi lahat ang dapat gawin sa mga alam mo sa sarili mo, na napagdaanan mo, na bago mo ang lahat-lahat, nandito ka na sa punto ng maayos ka. Tapos ang dami nila nagsasabi, paano nyo natiyak na si Maricel Soriano yan? Sa unang-una po, pinangalanan. Pinangalanan na siya ng mga vloggers. Pangalawa, anak ni Jan at ni Marcia. At
meron pong mga litanya sa kanya nakaraang pelikula na Yun ang sinasabi nila. huwag mo materi-teri dyan. Sino Ganun. yun? Sino pa po ba ang ating ituturo? Kundi nag-iisang Maricel Soriano lang. Ang pinakamahalaga, sabi nga po namin tatlo, yung ngayon. Yung kahapon, pwede na po nating isang tabihan dahil kinalimutan natin, hindi na muli pang babalikan. Yes. Yun yun. Oh, at saka knowing Maricel Soriano, magaling mag-ano yan, mataray yan di ba? Magaling Matapang. yan, magaling magsalita yan. Kaya ito siguro parang idededmahin niya itong mga issue. Oo, na dapat tungkol sa lang kanya. dapat lang deadmahin ito. Hindi ito binibigyan ng pagkakataon para sagutin. Oo, at para masira ang kanyang yung Imahe. Correct. Oo, yun. Huwag mo nang kantahan si Maricel Soriano. Sapat nang alam niya na tayo ay nauunawaan natin ang kanyang sitwasyon. Oo, at saka kanyang Yun. damdamin. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.